What's up mga men? Welcome sa Drix TV Recaps. Ang pelikulang ito ay pinamagatang business proposal. Si Kang Tae-moo ay nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kumpanya ng kanyang lolo. Ngunit lumipad siya pabalik sa Korea upang maging presidente sa kumpanya. Isa rin sa pakay ni Tae-moo sa pag-uwi niya ay para magbigay ng magagandang payo para sa mga empleyado ng kumpanya. Ngunit inutusan niya ang kanyang sekretary na si Cha Sung-hoon na magsalita sa harap na siyang ikinagalit ng kanyang lolo na si Chairman Kang Dagu. Ang researcher ng GoFood na si Shin Hari ay natawa dahil sa pagliban agad ni Tae-moo sa gagawin sana nilang pagpupulong. Kaarawan naman ni Shin Hari ngayon at nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang crush na si Lee Min-woo at ito ay tungkol sa pagkikita nila sa restaurant dahil may surprise nga daw siya. Dahil nga daw sa tumatanda na din ng kanyang lolo na si Kang Dang-gu ay napagtanto niya na dapat nang magpakasal si Tae-moo kaya maghanap siya ng 20 babae na pagpipilian niya. Kinumbinsi siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Jin Yong-soo na ayain niya si Min-woo. Ngunit nawalan ng pag-asa si Hari nang iregalo ni Min-woo ang isang tiket sa konsyerto at sinabing maaari siyang magtawag ng ibang lalaki na sasama sa kanya. Noong gabing iyon sa restoran ng kanyang pamilya, si Hari at ang kalapit na may-ari ng tindahan ay nagkaroon ng alitan. Hindi niya sinasadyang nasugatan ang kaalitan niya at nasira ang karatulan ng kanyang tindahan. Kaya ngayon ay kailangan niya makaipon ng malaking halaga para mabayaran ang pinsalang nagawa niya. Labis naman ang inis ni Tae-moo kay Mr. Park dahil sa mga ginagawa niya sa loob ng kanilang kumpanya. Kaya't naisipan niyang tanggalin sa trabaho. Wika naman ng kanyang lolo na papayag siya kung pupuntahan niya ang kanyang mga ka-blind date. Kinabukasan nga'y kumain si Hari ng tanghalian kasama si Yong-soo. Galit ang kanyang kaibigan dahil pinipilit siya ng kanyang ama na makipag-blind date at hindi niya alam kung sino ang kanyang mga kasama sa pagkakataong ito. Hinikayat nga ni Yong-soo si Hari na makipag-date para sa kanya at takutin ang bagong manliligaw gaya ng ginagawa nila noon, ngunit sa pagkakataong ito ay babayaran siya ni Yong-soo. Nagbihis nga si Hari at nagpanggap bilang si Yong-soo at kasama ang kanyang ka-blind date. Nagulat naman siya nung matuklasan niya ng kanyang ka-blind date ay walang iba kundi ang presidente ng kanyang sariling kumpanya. Ginagawa niya ng lahat para mapalis siya, ngunit mukhang walang pakialam si Tae-moo. Gayunpaman, nasabi niya sa sarili niya na sapat na ang kanyang pananakot kay Tae-moo. Sinabi niya kay Yong-soo ang kanyang tagumpay at nagdiwang sila sa karaoke. Nakaisip na si Tae-moo ng isang ideya upang maiwasan ang pagkikipag-date sa ibang mga babae. Nagpasya siyang pakasalan si Yong-soo. Nang malaman ito ni Yong-soo ay nakiusap siya kay Hari na linisin ang kalat na ito. Kinabukasan, nakasalubong ni Hari sina Tae-moo at Dagu sa GoFood. Nakatalikod siya sa kanila sa lahat ng oras. Ngunit nakita ni Tae-moo ang kanyang ID at nalaman ang kanyang pangalan. Hindi niya napagtanto na siyang babaeng nagpanggap bilang Yong-soo, ngunit kinikilala niya ang kanyang pangalan. Sa kabilang banda ay nakita ni Sung-hoon si Yong-soo sa supermarket. Hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng isa't isa, ngunit sa isipan nila ay parang natagpuan na nilang kanilang iibigin. Pumayag nga muli si Hari na makipagkita kay Tae-moo sa ngalan ni Yong-soo. Sinabi niya kay Tae-moo na ayaw niya itong pakasalan dahil nga sa hindi pa sila lubos magkakilala. Iminungkahay niyang mag-date sila ng 10 beses para makilala nilang isa't isa bago siya magdesisyon. Subalit tinanggihan pa rin siya ni Hari. Bago nga siya umalis ay sinabihan niya si Tae-moo na ayaw niya na itong makita muli. Pag-alis niya ay muntik na niyang mabanggang crush niyang si Min-woo. Nataranta nga si Hari dahil hindi pa siya nakikita ni Min-woo na nakadamit pang sosyal. Dahil nga nataranta itong si Hari ay bigla siyang pumasok sa loob ng isang sasakyan. Pagdilat nga ng kanyang mata ay nagulat siya dahil nasa harapan niya na mismo si Tae-moo. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay pindutin mo ng subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod nating upload.